Let's pray and pray. We study Bible. Tayo po yung nalangin at pag-aralan po yung Biblia. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na nasa langit, mabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon na pag-aralan ng Biblia. When we study your word, please help us to understand the deep things in the Bible. Habang pinag-aaral namin ang iyong salita, pakiusap tulungan niyo po kami maunawaan ng malalim ang iyong salita. We know that we are terrible sinners, Nalalaman namin kami po yung mga terribling makasalanan. but we believe that you love us and prepare the way to get salvation. Pero kami po ay naniniwala na minamahal niyo po kami at maganda po kayo ng kaligtasan. So please help us to understand the true salvation through this Bible seminar. Kaya pakiusap tulungan niyo po kami maunawaan ng tunay na kaligtasan sa magitan po ng Bible Seminar. Please be with the speaker and translator to deliver your message clearly. Pakiusap samahan niyo po yung mga ngaral at yung pagsalin upang malinaw po nilang maipahayag ang salita. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Yesterday, we studied about God and the Bible. Gabi po, pinag-aralan po natin yung patungkol sa Diyos at sa Biblia. So when we look at the creation and the Bible, we come to know God is a creator. Kapag tinignan po natin yung mga nilikha po, malalaman natin na ang Diyos po yung tagapaglikha. And also we studied that we have a spirit. At pinag-aralan din po natin na tayo po ay mayroong espiritu. Because we have a spirit, the death is not the end. Dahil meron po tayong espiritu, ang kamatayan po hindi pa dito nagtatapos. After we die, we will stand before God. Pagkatapos po nating mamatay, tayo po itatayo sa harapan ng Diyos. And today, we will study the historical evidence written in the Bible. At ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga kasaysayan, mga katibayan sa kasaysayan na nakasulat sa Biblia. God is a ruler of human history. Ang Diyos po yung namumuno sa buong kasaysayan. That's why God can tell us the whole human history from the beginning to the end. Kaya kayang sabihin po sa atin ng Diyos yung nangyari sa nakaraan sa pamamagitan po ng Biblia. So today, we're gonna learn that the Bible is the word of God through the historical evidence. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin ang Biblia ay totoo sa magitan po ng mga katibayan sa kasaysayan. After God written, the number of people increased. Pagkatapos po ni Adan at Eva po, dumami po yung tao. But at the age of Noah, all people became corrupted. Pero panahon po ni Noe, ang lahat po ng tao ay naging masama. So God judged the world with a great flood. Kaya hinatulan ng Diyos ang mundong ito sa magitan ng malaking baha. And after that, only 8 people were survived. At pagkatapos ng kamatay ng pagbaha po, 8 tao lamang po yung nakaligtas. But the sons of the Noah's family were they challenged against God again. Pero po yung mga anak po ni Noe po, yung mga sumunod po sa kanila pong hinamon ng Diyos. They built up the Tower of Babel to be against God. Sila po ay nagtayo ng tore ng Babel upang labanan ng Diyos. That's why God judged the Tower of Babel again. Kaya hinatulan muli ng Diyos yung tore ng Babel. And after that, nobody see after God. Pagkatapos ito, wala na sinuman po yung tumitingin sa Diyos. That's why as the witness of God, God made the Israel. Kaya bilang upang maging saksi ng Diyos, pinili ng Diyos ang Israel. So, when we look at the history of Israel, we come to know God is alive. Kaya kapag tinignan po natin yung kasaysayan ng Israel po, malalaman natin na ang Diyos po ay buhay. So today, we're gonna learn these historical evidences. We study the Bible is the word of God. Kaya po, ngayon po pag-aaralan po natin yung mga katibayan sa kasaysayan po na nakasulat po sa Biblia. The verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob. Hayaang dalhin nila at ipahayag sa amin kung ano ang mangyayari. Sabihin sa amin ang mga dating bagay, kung ano ang mga iyon, upang aming malaman ang pananabasan nila o ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Salamat po.
God said to the idols, present your case. Sinabi ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, iharap ninyo ang inyong usapin. The God really hate the idolatry Talagang napopuot po ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. because the idols are not true God. Dahil yung Diyos-Diyosan po ay hindi tunay na Diyos. Actually, the people have the desire to seek the true God. Sa katunayan po, ang lahat po ng tao, meron po silang puso na naghahanap sa Diyos. That's why they made so many religions and the religious scriptures. Kaya nga po, gumawa sila ng napakaraming uri ng mga relihiyon. And they made many idols. At gumawa sila ng maraming mga Diyos-Diyosan. So when I stayed in India, I saw so many people worshiping cow as a god. At nung ako po ay namalagi sa India, marami po akong nakitang sumasamba po sa mga baka. And they made so many idols and worship them. At gumagawa sila ng maraming Diyos-Diyosan at sinasamba ito. But Bible is totally different. Pero ang Biblia po ay talagang iba. Bible is not the book which people made. Ang Biblia po ay hindi librong ginawa po ng tao. The Bible came from God. Ang Biblia po ay nagmula sa Diyos. That's why through the Bible, we come to know who is true God. Kaya sa magitan po ng Biblia, malalaman natin kung sino po yung tunay na Diyos. When we worship idols, we will be judged by true God. Kaya kapag tayo po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tayo po ay hatulan ng Diyos. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos iyon ay magiging panggatong para sa tao, kumukuha siya ng bahagi nito upang pagpainit sa sarili. Siya ay nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon. Ginagawa niya ito, larawan, inanyuan, at lumuluhod sa harapan iyon. It means like this. Here is one tree. Ang ibig sabihin po nito ay ganito. Mayroon pong isang puno. And through this part, the carpenter make the idol. Sa magitan ng bahaging ito, ang Diyos po ay gumagawa ng Diyos-Diyosan. And through the rest part, people roast the tinapay. At sa ibang bahagi, sa iba pang bahagi ay gumagawa siya ng panggatong, pangluto. But actually, this wood and this wood came from same tree. Sa katunayan, pero po itong bagay na ito at itong panggatong po ay nagmula sa isang puno. So God said, why this part become your idol, your God, and the other part become the wood to the roast to the tinapay? Kaya po sinabi ng Diyos, bakit yung kalahati ay ginagawa mong Diyos-Diyosan at yung kalahati ay ginagawa mong panggatong, pangluto ng tinapay? It's just wood, Ito ay kahoy lamang not God. at hindi po Diyos. Naintindihan po? That's why God really hate the idolatry. Kaya nga po, ang Diyos ay napupuot sa mga Diyos-Diyosan. So here, the yellow part, they were not gods, but the works of man's hand, wood and stone. They are just wood and stone. Kaya dito po sapagkat sila hindi mga Diyos, kundi mga gawa ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato. So worshiping idol is really big sin before God. Kaya yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan po ay talagang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. God strictly prohibit to worship idols. Kaya po, pinagbabawal po talaga ng Diyos na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. But these days, the biggest idol is Maria. Pero sa panahon natin ngayon, pinakamalaking Diyos-Diyosan po ay si Maria. So many people prayed before Maria. Maraming mga tao po yung sumasamba kay Maria. Oh, please forgive me. Pakiusap, pakawarin mo ako. Please bless me. Pakiusap, pagpalain mo ako. Many people believe that Maria is the mother of Jesus Christ. That's why when they pray to Maria, they can be forgiven and blessed. Kaya po, marami pong naniniwala si Maria po ay ina ni Jesus, kaya sinasabi nila na kapag sila ay nanalangin kay Maria, sila ay pagpapalain at patatawarin. That's totally wrong. Yan po ay talagang mali. Maria is just a person to achieve the God's will. Si Maria po ay isa lamang pong tao na upang may sakatuparan yung kalooban ng Diyos. So in order to understand the worshiping Maria is big sin before God, I explain the history of the Catholic. Kaya po, wag po yung magkaroon ng magaling pagkaunawa patungkol sa pagsamba kay Maria po, kaya ipapaliwanag po yung kasaysayan ng Katoliko.
In AD 300, Emperor Constantinus made the Christianity the national religion. Kaya po noong 313 AD po, yung si Constantine po, ginawa niya pong pandaigdigang relihiyon po yung Katolik. No. Kristyanismo. The Emperor Constantinus made the Christianity the national religion. Kaya po si Emperor Constantine po, ginawa niya pong national na religion po yung So he made the whole people believe the Christianity. kaya ginawa niya na po na lahat ng mga tao po ay mag-Kristyanismo. Then it become the Catholic At kalaunan, ito po ay naging Katoliko. in AD 325. Noong AD 325 po. But the problem is, Rome already worshipped so many Gentile idols. Pero ang problema po, yung Roma po, kumamba na po sila sa napakaraming Diyos-Diyosan ng mga itim. That's why when they accept the Christianity, they mix with their worshiping idols. Kaya nang tinanggap po nila yung Kristyanismo, hinalo po nila yung dito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. That's why in Roman Catholic, they worship so many idols. Kaya sa Roman Catholic po, ay sumasamba sila sa maraming mga Diyos-Diyosan. But actually, that is totally wrong according to the Bible. Pero sa katunayan po, ito po ay talagang mali ayon po sa Biblia. In Rome, they worship the sun. Sa Roma po, sinasamba nila yung araw. That's why in Catholic, when they mix with the worshiping idols, in Catholic, they have so many symbols of sun. Kaya po, yung mga Katoliko po ay sumasamba sa mga araw. Kaya sa kanila po maraming simbolo ng araw po. And in Rome, they worship the goddess, At sa Roma po, sumasamba sila sa mga goddess po. the female god. Yung mga babaeng Diyos po. That's why it becomes the worshiping Maria in Catholic. Kaya ang nangyari po ay naging si Maria po sa Katoliko. And in Rome, they worship the god of Isa. At sa Roma po, sinamba din po nila yung Diyos ng isda. Its name is Dago. Dago. Its name is Dago. At ang pangalan niya po ay Dagon. Dago. Worshiping Dago. Oh. Dagon po. So when this tradition enters the Catholic, they made the shape of the head as a shape of Dago. Kaya po nung pumasok ito sa Katoliko po, gumawa sila ng parang sombrero po na parang kay Dagon po. So this is not what God wants. Pero hindi po ito yung nais ng Diyos. Exactly according to the Ten Commandments in the Bible, the worshiping idol is really big sin. Malinaw po sinasabi sa 10 utos ng Diyos na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan po ay kasalanan. That's why the Catholic Church removed that commandment from the Bible. Kaya po yung Catholic Church, tinanggal po nila yung utos na ito doon sa 10 utos. Because they already knew that is big sin. Dahil alam na po nila, ito ay malaking kasalanan. But Bible says, if we remove or add something in the Bible, that is the big sin to go to hell. Kaya po, pero sinasabi na po ng Biblia na kung mag-alis ka man, kung magdagdag ng anuman sa Biblia ito po ay malaking kasalanan ng mapunta sa impyerno. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong pahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. So, if anyone takes away from the word of the book, he goes to hell. At kung sino man po ay mag-alis ng mga salita ng aklat na ito, ay pupunta sa impyerno. So, God says, idols, if you are God, show us the evidence. Kaya sinabi ng Diyos sa mga Diyos, at kung kayo ay Diyos, ipakita niyo yung inyong usapin. What is the evidence? Ano ba yung katibayan po? God knows everything. Ang Diyos po, alam niyo po ang lahat. That's why if He is a true God, He can tell us the whole human history from the beginning to the end. Kaya kung siya po ang tunay na Diyos, kaya alam niya po yung kasaysayan ng isang katauhan mula sa pasimula hanggang sa katapusan. That's why in verse 22, God says, show us what will happen in the future. Kasi sinabi niya po, ipakita mo sa amin kung ano yung mga nangyari sa nangyari noon. And if He is true God, He can do everything. At kung siya po yung tunay na Diyos, kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay. It means He can give the blessing and curse. Ibig sabihin, kaya niya pong magbigay ng pagpapala at
lupa. That's why in the next verse, would you read, brother? Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming malaman na kayo'y mga Diyos, oo, kayo'y gumawa ng mabuti o gumawa ng kasamaan, upang kami ay mawalan ng loob at namasdan namin sama-sama. Narito, kayo'y baliwala at walang kabuluhan ng inyong gawa, pasuklam-suklam siya na pumipili sa inyo. Do good or do evil, it means give the blessing or curse. Kaya po'y gumawa ng mabuti, gumawa ng kasamaan, ito po yung pagpapala at sumpa. If you can do it, you are not God. Kung hindi mo ito kayang gawin, hindi ka Diyos. So through these four parts, we can check God in the Bible is really true God or not. Kaya sa magitan ng apat na bahagi nito, masusuri natin kung ang Diyos po ba ay talagang totoo o hindi. So today, we're gonna check two parts about these four parts. Kaya po, sa araw na ito, pag-aaralan po natin yung dalawang bahagi sa apat na bahagi ito. And tomorrow, we will check another two parts. At bukas po, pag-aaralan natin yung dalawa pong bahagi. So when we check these all parts, we come to know God in the Bible is only one true God. Kaya kapag sinuri natin yung apat na bahagi na ito, malalaman natin na yung Diyos po siya lamang yung Diyos na nasa Biblia. So we will check the past history written in the Bible. Kaya susuriin po natin yung mga kasaysayan sa nakaraang nakasulat sa Biblia. After Garden of Eden, number of people increased. Pagkatapos po ng halaman ng Eden po, dumami po yung tao. But at the age of Noah, all people became corrupted. Pero sa panahon po ni Noe, ang lahat ng tao po ay naging masama. That's why through the great flood, God judged the whole world. Kaya sa magitan po ng malaking baha, hinatulan ng Diyos ang buong mundo. At that time, the people only focus on committing sin. Kaya yung mga tao po, nakapokus lamang sila sa paggawa ng mga kasalanan. So God decided to destroy the world. Kaya pinagpasya na po ng Diyos na wasakin ang buong mundo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Diyos kay Noe, pinasya ko nang wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuli kasama ng lupa. Yes. But at that time, Noah was a righteous man. Pero sa panahon na ito, si Noe po ay matuwid. So God commanded Noah to make the ark. Kaya inutos ng Diyos kay Noe, gumawa siya ng daong. And Noah made the ark as God commanded. Kaya ginawa ni Noe po yung daong ayon sa inuutos ng Diyos. And Noah's family entered the ark, 8 people. At yung pumasok po si Noe, yung kanyang pamilya po, 8 tao. And a pair of the animals, God guided them to enter the Noah's ark. At bawat paris ng hayop po, ginabayan sila ng Diyos na pumasok sa daong ni Noe. And then, the red part, the Lord shut the door of the ark. At dito po yung pulang bagay, ikinulong ng Panginoon sila sa loob. So who shut the door? Kasi sino po yung nagsarado ng pintuan? Noah o Panginoon? Yes, Panginoon. Ang Diyos shut the door. Kaya po ang Diyos po yung nagsarado ng pintuan. And then God started to judge the world with a great flood. At sinimula na po ng Diyos na hatulan yung mundo sa magitan ng malaking baha. So Bible says, He destroyed all living things which were on the face of the ground. Kaya po winasak niya po ang lahat ng buhay na nasa ibabaw ng lupa. Get this. So, why did God judge the whole world with worldwide flood? Ngayon, bakit po inatulan ng Diyos ang buong mundo sa magitan ng malawakang pagbaha? First reason is because people didn't seek the only worldly pleasure. Dahil po yung mga tao, hinahanap lamang po nila yung nakapokus na, hinahanap lamang nila yung makamundo. Pagkanasa. Matthew chapter 24 is
Jesus talked about the age of Noah. Kaya po, sa Matthew chapter 24, binanggit po dito ni Jesus yung sa panahon po ni Noe. In verse 38, at that time the people only focus on the drinking, eating, and getting married. Dahil sa verse 28 po, 38 po, sinasabi dito ng mga tao po, nakapokus lamang po sa pagkain, pag-inom at pag-aasawa. They didn't think about God and their sin and judgment. Hindi nila iniisip yung Diyos, yung kanilang kasalanan at yung pag-uukom. They didn't desire to get salvation. Hindi sila nagnanais na magkaroon ng kaligtasan. They only focus on the worldly pleasure. Nakapokus lamang sila sa makamundong pagdana-siyahan. That's why they couldn't, God judged the world. Kaya po, hinatulan ng Diyos ang buong mundo. What about these days? Paano naman po sa panahon natin ngayon? These days, people only focus on the worldly pleasure. Sa panahon natin ngayon, yung mga tao po nakapokus sa makamundong kasiyahan. It's overflooded. Ito po, babaha na. But they don't go home. Pero hindi pa sila umuwi. They play the game. Naglalaro pa rin po sila. It's really dangerous. Ito po, napakadelikado. They can get the electric shock, Maaari silang makuryente. but they focus on the game. Pero nakapokus sila sa paglalaro. And the second reason is because the people ignore the God's warning. At ito po, ay tinanggihan po nila yung babala ng Diyos. The second Peter chapter 2 verse 5, the Noah preached the righteousness. Sa, He preached the God's word. kaya po sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 5 po, ipinangaral po yung ipinangaral niya po yung salita ng Diyos. So Noah said, "Oh people, please get in the ark. Kasi sinabi po ni Noe, o mga tao, pumasok kayong pakiusap sa daong. God will judge the whole world with great flood. At tulan ng Diyos yung buong mundo sa magitan ng baha. Please repent and get in the ark." Pakiusap kayong magsisi at pumasok sa daong. But look at these people. Pero tingnan niyo po yung taong ito. They laughing. Tumatawa po sila. Great flood is coming? I don't think so. Darating yung malaking baha. Wala akong pakialam dyan. God will destroy the whole world? I don't think so. Magkakaroon ng hatulan ng Diyos ang buong mundo. Hindi ko alam yan. They made fun of Noah. Kaya pinagtawanan lamang nila si Noe. And finally, the rain came. At sa huli-hulihan po, dumating yung ulan. In the beginning, they said, it's cool, it's good. Kaya po, sa una po, sabi nila, maganda to. But the 40 days and night, it rained. Pero 4 na pong araw at 4 na pong gabing umulan. Then all the area was overflooded. At ang lahat ng mga lugar po ay nabaha. That's why they came to the Noah's ark. Kaya pumunta po sila sa daong ni Noe. Because that was the only way to be saved. Dahil yan lamang po yung tanging paraan para maaligtas. And they knocked the door. At kumakatok sila sa pintuan. Noah, please open the door. Noah, pakiusap, buksan mo ang pintuan. We're gonna die. Mamatay kami. Please open the door. Pakiusap, buksan mo yung pintuan. What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Noah did try to open the door or not? Susubukan kaya buksan ni Noe yung pintuan o hindi? O hindi. Oo, hindi. That is not it written in the Bible. Sa katunayan yan po, hindi nakasulat sa Biblia. But I just guess, probably Noah tried to open the door. Pero sa tingin ko po, tiyak po na sinubukan po ni Noe buksan ang pintuan. Wait lang, I'm gonna open the door. Saglit lang, bumuksan ko yung pintuan. But he couldn't open the door. Pero hindi niya po mabuksan yung pintuan. Bakit po? Who did shut the door? Kung kayo, sino po ba yung nagsarado ng pintuan? Ang Diyos. That's why even Noah couldn't open the door. Kaya nga po, hindi po mabuksan ni Noe yung pintuan. That's why they are all judged. Kaya lahat po sila ay hinatulan. We have to remember, God is love. Ang dapat natin kailanganin, ang Diyos ay pag-ibig. That's why even though we commit so many sins, God wants to save us. Kaya kahit na tayo gumawa ng maraming kasalanan, ay gusto tayong iligtas ng Diyos. God give us the chance to get salvation. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. That's why this time, since Jesus, this time is called the age of grace. Kaya mula sa panahon ni Jesus hanggang ngayon po, ito ba'y tinatawag na panahon ng biyaya. But if we reject all the chances to get salvation, God will shut the door to get salvation. Pero kung kayo po'y tatanggihan nyo ang lahat ng pagkakataon na maligtas, sasarado po ng Diyos yung pagkakataon na maligtas. That is the time to start the 7 years tribulation. At yan na po yung panahon ng pagsisimula ng 7 taong kapighatian. In this time,
we don't have a chance to get salvation. Sa panahon na ito, wala na pong pagkakataon magkaroon pa po ng kaligtasan. That's why when we still have a chance, we have to get salvation. Kaya habang may pagkakataon pa po magkaroon po tayo ng kaligtasan, Before God closed the door of the salvation, we have to get salvation. bago po sa isarado po yung pintuan ng kaligtasan, dapat po tayo magkaroon ng kaligtasan. So that time, people lost the chance. Kaya sa panahon na ito, nawala po sa kanila yung mga tao, nawala sa kanilang pagkakataong maligtas. So because of these two reasons, God judged the whole world. Dahil sa dalawang dahilan na ito, hinatulan ng Diyos ang buong mundo. The question is it true? Pero ang tanong ko, ito ba ay totoo? If it is true, we can find evidence. Dahil kung ito ay totoo, mahahanap natin yung mga katibayan. Actually, the first question about Noah's flood is, where did water come from? Pero ang unang katanungan po sa malaking bahay ni Noe, saan nanggaling yung tubig? Where did the water which covered the whole world come from? Saan po nanggaling yung tubig na bumalot sa buong mundo? The Bible has the answer. Ang Biblia po ay merong kasagutan. Would you read? Babasahin ko. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. So before Noah's flood, we had the water layer above the heaven. Kaya bago po yung nangyaring bahay ni Noe, meron pong water layer po sa ibabaw ng kalawakan. But when God judged the world, God used this water layer to rain. Pero nung inatulan ng Diyos ang mundong ito, ginamit niya po yung water layer upang hatulan po yung lupa. That's why when God judged the world, the Bible says the windows of heaven were open. Kaya po nung sinatulan ng Diyos ang buong mundo po, ang mga bintana ng langit po ay nabuksan. Look at this bubble. Tingnan niyo po yung bulang ito. When it burst, it became rain. Kaya po kapag ito ay pumutok po, nagiging ulan. Ang modelong ito ay ginawa ng pantong na artistang si Robert Summers. At ang kalawakang ito ay ipinakilala bilang bula ng tubig sa ibabaw ng mundo. Tama, nawala na sa atin ang bulang ito. Nawala sa atin ang kalawakang ito noong panahon ng baha. Ito ay bumagsak at ang sistemang nagpapasigla sa magnetic field ng mundo ay bumagsak na kasabay nito. So, when we had the water layer before Noah's flood, we had the perfect condition for the plants and the animal to grow up. Kaya bago, nung panahon po, nung bago pahatulan yung mundo po, ay yung may water layer po, meron pong malaking hayop po. That's why the plants and the animal could grow up so big. Kaya po yung mga halaman po at mga hayop po ay lumalaki ng malaki po talaga. Actually, from the sun, the earth has damaged because of the harmful rays of sun. Sa katunayan po, dahil sa araw po, yung mundo po natin ay nasisira dahil po sa mga nakakapasong init. But when we had the water layer protect the earth from the harmful rays. Pero nung tayo po yung water layer pa, pinoprotektahan ng water layer na ito yung init na mula sa araw. That's why in ancient time, the animals grew up so big. Kaya po nung unang panahon, yung mga hayop po ay malalaki talaga. Ipis, how much big ipis? Yung ipis po ngayon, gaano kalaki? Ganito lang po, di ba? Time, it was the 30 centimeter. Pero nung unang panahon po, ito po ay 30 centimeter. Look at it, Tingnan niyo ipis, po ito. this much big. Ganito po kalaki. And the lobster was 2.5 meter. At yung lobster po ay 2.5 meter. And the hippo was 3 meter. At yung hipon, 3 metro. So if we have one hippo, all of us will be full. Kaya po kung meron lang kami ng isang hipon, lahat tayo makakakain. And tutubi, 1 meter. At tutubi, 1 metro. So we don't need the electric fan. Hindi na natin kailangan ng electric fan. If we hang the tutubi, it make a cool. Kapag ibiniti natin yung mga tutubi, mahangin na po tayo. And the turtle was 3.5 meter. At yung pagong, 3.5 meter. And even people were giant. At kahit yung mga tao po yung malalaki, The yellow part, pasan ko natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. Oh, yes, tama na po. Ang mga higante.
So we already found so many skeleton of the giant. Kaya natagpuan na rin po natin yung napakaraming mga buto ng mga higante. And scientist says the ancient time was the world of giants. Sinasabi ng mga scientists po, yung unang panahon po, ito po yung mundo ng mga higante. So when we calculate the height of the skeleton, they were 4 meters or 5 meters. Kaya pag sinuri po natin yung sukat po ng mga butong ito ay 4 na metro at 5 metro. So the Goliath, which were that fought against the David, was almost 4 meter. At si Goliath po na kinalaban po ni David po, siya po ay halos 4 na metro. So when we calculate the height according to this bone, this person was the 4 or 5 meter. Kaya po kapag kinalculate po natin yung mga butong ito, itong taong ito po, abot po ng 4 hanggang 5 metro. Because of the water layer, the people could be giant. Dahil po sa water layer, yung mga tao po ay nagiging malaki. Even these days, if the weather is good, the plants and animals grow up so big. Kahit sa panahon natin po, kung maganda po yung kapaligiran po, maaari po tayo lumaki po yung mga hayop at halaman. Look at this pumpkin. Tingnan niyo po yung kalabasang ito. Wow, so big. Napakalaki po. Watermelon, At yung pakwan po, palaka, fish, isda, cat, catfish, wild hog, squid. pusit po. That's why even dinosaurs could live so big. Kaya po yung mga dinosaur po ay malalaki. I went to the Chicago Museum Ako po ay nagpunta sa Chicago Museum and I saw so many skeleton of the dinosaurs. at nakita ko po yung napakaraming mga buto ng dinosaurs. And one skeleton of dinosaur is huge than this building. At yung isang buto ng dinosaur po, ay yung buong butong skeleton po ng dinosaur ay kasing laki ng building na ito. So I look at it like this. Wow! Kaya naging ganito po yung aking reaksyon. Because of the water layer, it was possible. Dahil po may water layer, kaya ito po ay posible. And the another effect of the water layer is the long lifespan. At ang isa pang epekto po ng water layer po yung mahabang buhay. So even people live for a long time, Kahit yung mga tao po ay nabubuhay sa mahabang panahon, almost 1,000 years, halos 1,000 taon because of the water layer. dahil po sa water layer. But after water layer is lost, the lifespan decreased. Pero pagkatapos na mawala yung water layer, yung buhay ng tao po ay bumaba. Look at this picture. Tingnan niyo po yung picture na ito. They are more than 20 years old. Sila po ay mahigit, mababa sa 20 years old po. But their parents were crazy, so they locked the door. They locked these children in the room. Pero yung kanilang mga magulang po ay baliw po kaya nila, mga baliw kaya nilak po nila itong mga anak nila sa kwarto For 11 years. sa loob ng 11 taon. That's why these children they cannot be exposed under the sunshine. Kaya po itong mga batang ito po ay hindi po na-expose sa araw. That's why even though they are elder than 20 years old, they look like 7 or 8 years old. Kaya po kahit sila ay mahigit 20 years old, sila po ay magmukha pa rin pong 7 o 8 years old. So if we are not exposed under the sunshine, we slowly getting old. Kaya po kung hindi po tayo na-expose sa araw po tayo po ay talagang pag na-expose po tayo sa araw ay tayo ay tumatanda. This is truck driver. Ito po yung isang truck driver. He drove the truck for 25 years. Nagmamaneho po siya ng truck sa loob ng 25 years. But only left side, the window side, is getting old. Pero yung kabilang bahagi lamang po, yung matanda po talaga. So if the water layer protect the earth from the sunshine, people could live for a long time. Kaya po ang water layer po yung punoprotekta mula sa init na mula sa araw, maaari pong mabuhay yung tao sa mahabang panahon. So where did water come from? From water layer. Kaya po, saan po nanggaling yung tubig? Mula sa water layer. Tama po ba? Tama po ba? And second question about Noah's flood is there the evidence of great flood? At ang ikalawang katanungan po sa malaking baha ni Noe, meron bang katibayan ng malaking pagbaha? We have so many evidence. Napakarami po nating katibayan. When I went to America, I took a picture from airplane. Nung ako po ay nagpunta sa Amerika, kumuha po ako ng litrato mula sa eroplano. And when I went to the Africa, I took a picture. At nung ako po ay nagpunta ng Afrika, kumuha po ako ng larawan. Then all the picture show us
this is the mark of the great flood. At lahat ng mga picture na ito ay naglalaman po ng mga tanda po, naging tanda po ng baha ni Noe. And another evidence is the salt lake. At isa pa pong katibayan po ay yung mga lawa, asin. How can we get the salt? Paano tayo makakuha ng asin? Huh? Somebody says, we can buy salt in Robinson. Maaari tayo, sabihin ng iba, makakabili tayo ng asin sa Robinson. Oh, that's good answer. O But makabutan sagot. originally, how can we get the salt? Pero sa original po, paano tayo nakakakuha ng asin? From the seawater, right? Para mula sa tubig dagat po. When the seawater become dried, we get the salt. Kapag natuyo yung tubig dagat, ito po ay nagiging asin. But even though this area is very far from the ocean, there is the salt lake and the rock salt. Pero kahit ng lugar na ito ay malayo sa dagat po, meron po ditong mga batong asin, mga lawang asin. It means up to here, the seawater cover. Ibig sabihin po, hanggang dito ay bumalot po yung tubig dagat. So this is the salt lake. Kaya ito po yung mga lawang asin. Even though it's very far from the ocean, is covered by salt. Pero kahit na ito po ay malayo sa dagat, ito po ay nababalutan ng asin. Ng This tubig is dagat. Uyuni Salt Lake, At ito po yung Uyuni Salt Lake. 3,400 above the level sea. At ito po ay 3,400 meters above the sea level. But it is all covered with salt. Pero ito po ay binabalot po ng lahat ng asin. It means up to that high place, the seawater was covered. Ibig sabihin, kahit sa mataas ang lugar na ito, binalot din po ito ng tubig dagat. I went to the Davao. Ako po ay nagpunta sa Davao. This is the top of the mountain. Ito po ay nasa itaas ng bundok. Then there is the Tacloban Shell fossils. At meron po ditong Tacloban Shell? You know Tacloban Tacloban? Shell. The big shell? malaking shell po. Big shell. Oh, Tacloban Shell. The people found the fossils of Tacloban Shell on the top of the mountain. Natagpuan ng mga tao po yung malaking Tacloban shell na ito sa itaas ng bundok. So it says that is the evidence. All the area was under the water before. Kaya sinasabi nila na ang lugar na ito, itong mataas na ito, ang lahat ng ito ay binalot po ng tubig sa panahon ng baha. So this is the evidence I was there. Kaya ito yung katibayan na ako po ay nandoon talaga. When you look at the evidence, we have to believe it. Kaya kapag nakita natin yung katibayan, kailangan po natin maniwala. So there are so many evidences. There was a great flood. Kaya napakarami pong katibayan na meron pong malaking pagbaha. And another question about Noah's flood is, where's Noah's Ark? At isa pang tanong po sa daong ni Noe, nasaan po yung daong ni Noe? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang 17 araw ng ipitong buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. The Bible says, after flood, Noah's Ark rests on the mountain of Ararat. Sinasabi ng Diyos po, pagkatapos ng bahan Noe, sumadsad po sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat po. Amazingly, in Turkey, there are mountains of Ararat. Ang nakakamangha po sa Turkey po, meron po mga bundok ng Ararat. They are so high mountains. Ito po ay napakataas na bundok. That's why top of the mountain is always covered with ice and snow. Kaya po yung tuktok ng bundok na ito ay nababalot palagi po ng mga snow at yelo. That's why the Noah's Ark was preserved until now. Kaya po napanatili po yung daong ni Noe hanggang ngayon. Fernando Navarra climbed up the mountain Ararat with his son. At si Fernando Navarra po, inakyat niya po yung bundok na Ararat kasama ng kanyang anak. And he found the Noah's Ark and brought some pieces of the ark. At natagpuan niyo po yung bundok ng yung daong ni Noe po at kumuha siya ng mga bahagi po nito. And he explained where he found the Noah's Ark. At pinaliwanag niya po kung saan niya po natagpuan yung daong ni Noe. And when the scientists checked these pieces, they conclude this is the gopher wood. At nung isinuri po nila itong mga scientists po yung mga parte nito, ay sinabi nilang ito po ay isang kahoy na gopher. The Bible clearly says God commanded Noah to make the ark with the gopher wood. Kaya malinaw sinasabi po ng Biblia na inuutos ng Diyos na gumawa si Noe ng daong sa kahoy na gopher. And God commanded Noah to put the asfalto inside and outside. Kaya inuutos din ng Diyos na maglagay ang si Noe ng asfalto, alkitran sa labas at loob. Scientists found that there is the asfalto in this wood.
At natagpuan ng mga scientists na meron po talagang aspalto dito sa mga kahoy na ito. So this is the clear evidence the Bible is really Word of God. Kaya ito ay malinaw na ebidensya na ito po ay salita ng Diyos. And currently, in 2010, Chinese-Turkish exploration team climbed up the mountain Ararat. At noong 2010 po, yung Chinese Hong Kong din po ay pumunta po doon sa daong sa bundok Ararat. Then they entered Noah's Ark. At pumasok sila sa daong ni Noe. And they found the many rooms of the Noah's Ark. At natagpuan nila yung naparaming mga rooms po doon sa daong ni Noe. And they found the frozen dung of animals and the grains. At natagpuan po nila doon yung mga fossil po. The frozen dung of animals and the grains. Yung mga dumi po ng mga hayop po na nalaging fossil po. So they had the press conference and the experts conclude that is the Noah's Ark. At sila yung nagkaroon po ng press conference at sinabi po nilang ito po yung daong ni Noe. And that is the Gufo. At ito naman po yung gopher wood. And inside, outside, there is the asphalto. At sa labas at loob po merong alkitran. Look at that. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, the evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of this eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. Good morning, America. Nick Wolf, ABC News, London. Yeah. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team 2 years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. So, we already got all the answers about these questions. Kaya nakuha na po natin ang lahat ng kasagutan sa lahat ng mga tanong na ito. Tama po ba? Yes. It means God's water judgment is true and Bible is true. Ibig sabihin, yung pag-uukom ng Diyos sa pamagitan ng tubig po ay totoo at ang Biblia ay totoo. And after Noah's flood, only 8 people were survived. At pagkatapos ng baha ni Noe, 8 tao lamang po yung naligtas. Noah and his 3 sons and each one's wife. Si Noe at yung kanyang 3 asawa at 3 anak at yung asawa ng kanyang 3 anak. But the sons of the Noah's family built up the Tower of Babel to be against God again. Pero yung mga anak po ni Noe po, yung kanilang pamilya po ay nagtayo ng tore ng Babel upang lumaban sa Diyos. After stretching, we're gonna continue. Pagkatapos po ng stretching po, magpapatuloy po tayo. Would you follow me? Marinig ba ako sundin? To the front, Sa harapan, to the right, sa kanan, kanan, your kanan, ka- kaliwa, kaliwa po, atlas, sa likod, sa likod, and shout. at sigaw po. We're gonna clap the hands as many as I call the number. Tayo po'y papalakpak sa bilang na sasabihin ko po. Are you ready? Ready na po ba kayo? Ready na po? 5. 5. Oh, not like this. Hindi po ganito. 5 times only. 5 beses lamang po. 4. 4. Oh, very good. Now it's more difficult. Pero ngayon po, mas mahirap po. I call the number, you clap the hands, that number minus 1. Magbibigay po ako ng number at minus 1 po. Are you ready? Ready na po ba? Okay. 4. 4. Oh, very good. 3 times. Right? 5. Oh, ang galing nyo. 1. Maraming salamat po. Now, we're gonna continue to study Tower of Babel. Ngayon po, pagpapatuloy na po tayo sa pag-aaral ng Tore ng Babel. The people were against God by making the Tower of Babel. Yung mga tao po ay naging laban sa Diyos sa magitan po ng pagtayo ng Tore ng Babel. In verse 4, they says, let us build up the Tower of Babel. Let us live without God. Kaya sinabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod at mabuhay tayo maging laban sa Diyos.
Then God confused the languages and scattered the people. At ginulo ng Diyos yung kanilang mga wika at ikinalat po yung tao. So the verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtayo ng lungsod. Until before Tower of Babel, people had the only one language. Hanggang sa panahon po ng Babel po, ay meron ang tao po ay meron iisang wika. That is so blessing. Yan po isang mapagpala. So wherever we go, anywhere in the world, if we can communicate with one language, what a blessing. Kaya po, saan man tayo pumunta sa mundong ito, kung meron lamang po isang wika po, ito po yung biyaya. But people use this blessing to be against God. Pero ginamit ng Diyos yung biyaya ng mga tao, yung biyaya ito upang maging laban sa Diyos. That's why God confused the language. Kaya ginulo ng Diyos yung kanilang wika. That's why we need the Pogi translator. Kaya You don't agree? hindi po kayo kayo. Anyway, please remember, if we don't use the blessing from God for the glory of God, God will take it. Kaya po, kayo sa kailangan nyo, kung hindi nyo po gagamitin yung biyaya ng Diyos para sa kalatian ng Diyos, ito po ay kukunin ng Diyos. Babel, it means confusion. Kaya po yung Babel po, ito po ibig sabihin paggulo. So when we depart from God, our life is confused. Kaya kapag tayo po ay lumayo sa Diyos, yung buhay po natin ay magugulo. We don't know where to go. Hindi natin alam kung saan pupunta. We lost our way. Tayo po ay nawawalan tayo ng daan po. When we return to God, we find the real reason of our life. Kaya kapag tayo bumalik sa Diyos, mahanap natin yung tunay na dahilan upang buhay para sa Panginoon. When we return to God, we find the way to go to heaven. Kaya pag tayo bumalik sa Diyos, matatagpuan natin yung daan patungo sa langit. Anyway, at that time, God confused the language and scattered the people. Gayunpaman po, sa panahon na ito, ginulo ng Diyos ang kanilang wika at ikinalat sila sa buong lupa. That's why nobody speaks after God. Kaya walang sino man po yung umahanap sa Diyos. So, in order to show God in the world, God made His witness. That is Israel people. Kaya upang ipakita na meron pong Diyos, ang Diyos po ay gumawa ng isang saksi po. Ito po yung bansang Israel. So, Israel is called the witness of God. Kaya Israel po ay tinatawag na saksi ng Diyos. But before God made the Israel, God chose the one ancient of Israel, Abraham. Pero bago po pinili ng Diyos yung Israel, ang Diyos po ay pumili ng isang taong ama po ng Israel. So verse 1 and 2, would you read? Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. When God called Abraham, God promised three things. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, ang Diyos ay nangako ng tatlong bagay. Abraham, I'll give you the land. That is the land of Canaan. Abraham, bibigyan kita ng lupain, ito yung lupain ng Kanaan. And I'll make you a big nation. Big nation, that is Israel. At gagawin kitang sa malaking bansa, ito yung bansang Israel. And I'll give you the blessing. That is the spiritual blessing through Jesus Christ. At bibigyan kita ng pagpapala, ito yung spiritual na pagpapalang, ito ay si Yesu Kristo. So God really wants everyone to get salvation through Jesus Christ. Kaya ang Diyos ay nagnanais na ang lahat po ay magkaroon ng kaligtasan sa magitan po ni Yesu Kristo. And as a witness of God made the Israel. Kaya upang maging saksi ng Diyos, ginawa ng Diyos ang Israel. So the Isaiah chapter 43 says, God said to Israel, you are my witness. Kaya sa Isaiah chapter 43 verse 10, sinabi ng Diyos sa kanila, kayo'y aking mga saksi. To prove what? Upang patunayan po. The last two lines, walang Diyos, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin kung magkakaroon man pagkatapos ko. Yes. In order to prove that there is no other God, God chose Israel as His witness. Kaya upang patunayan na walang ibang Diyos po, ang Diyos po, pinili niya po yung bansang Israel. So when you look at the history of Israel,
we cannot deny God is the ruler of whole human history. Kaya kapag tinignan natin yung kasaysayan ng Israel, hindi po natin may tatanggi na ang Diyos po yung namumuno sa buong kasaysayan. So this is the history of Israel. Kaya ito po yung kasaysayan ng Israel. God called Abraham first, Kaya una, tinawag muna ng Diyos si Abraham, and Abraham begot Isaac, at nagkaroon ng anak si Abraham, si Isaac, and Isaac begot Jacob, at naging anak ni Isaac si Jacob, and Jacob begot the 12 sons, at nagkaroon si Jacob ng 12 anak. and 11 son is Joseph. At ang panglabing isa ay si Jose. So because of Joseph, all Israel people moved to Egypt. At dahil po kay Jose, ang lahat po ng pamilya niya po ay lumipat sa Ehipto. And later, all people became the captive in Egypt. At kalaunan po ang lahat ng ito po ay naging alipin po sa So Ehipto. they work and work. Kaya sila ay nagtrabaho lang na nagtrabaho. So they pray to God, Lord, please save us. Kaya nanalangin sila sa Diyos, pakiusap, Panginoon, iligtas mo kami. So God sent the Moses to save Israel people. Kaya sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas yung Israel. The Moses said to Egypt, the king of Egypt, Kaya ito po yung sinabi po ni Moises sa hari ng Ehipto. Moses said, our God said, let my people go out of Egypt. Kaya sinabi niya po ni Moises sa kanila, hayaan mo na yung aking bayan ko ay umalis sa Ehipto. Then the king of Egypt said, where is God? Pero ang sagot ng naging tugon ng hari ng Ehipto, nasaan ang Diyos? I don't believe you are God. Hindi ako naniniwala sa Diyos mo. Then God said, okay, I judge you. Kaya sinabi ng Diyos, okay, hahatulan kita. So God brought the 10 disasters to Egypt. Kaya ang Diyos po ay nagdala ng 10 salot sa Ehipto. The water, Nile River, became the blood. Yung ilog Nilo, naging dugo. And God brought so many flies. At nagdala ang Diyos ng naparaming mga langaw. And the last 10th disaster is the killing the firstborn beast. At ang pinakahuling salot po yung pagpatay sa mga panganay. Then the king of Egypt said, okay, I give up. Kaya sumuko na po yung hari ng Ehipto. Israel people, you go out. Sige, bayang Israel, umalis na kayo. So Israel people all got out of Egypt. Kaya ang lahat ng mga Israel po ay umalis sa Ehipto. And when they faced on the Red Sea, Kaya nung nasa harap na sila ng dagat na pula, the king of Egypt changed the mind. at yung hari ng Ehipto, nagbago yung kanyang puso. Because here are no slaves. Dahil dito po, lahat sila alipin. So with the chariot and the soldiers, Egyptian soldier and the king of Egypt follow the chase the Israel people. Kaya po, sa magitan ng mga karwahe at yung kanyang buo at yung Ehipto, hari ng Ehipto po ay sumunod doon sa mga Israel. So all the Israel people said to Moses, what should we do? We're gonna die. Kaya ang lahat ng Israel po ay nagsabi, anong gagawin natin, tayo mamamatay? Then Moses said, wait, God will do something. Kaya sinabi ni Moises sa kanila, maghintay kayo, ang Diyos ay gagawa ng isang bagay. As God commanded, when the Moses stretched the hands on the Red Sea was divided. Gaya ng iniutos ng Diyos kay Moises na itaas ang kanyang kamay, nahati po yung dagat na pula. And Israel people crossed the Red Sea and Egyptian soldiers followed. At yung bayang Israel po ay tumawid sa dagat na pula at sumunod naman po yung mga Ehipsyo. When the Egyptian soldiers entered the Red Sea, the God combined the water again and destroyed his soldiers. Kaya nung sumunod po yung mga sundalong Ehipsyo sa Israel po, ay tinabunan sila ng Diyos at ibinalik po yung tubig. Look at this. Panoorin niyo po ito.
with this staff. You shall do my wonders. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga mangangabayo, ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. So at the time, all the Egyptian soldiers and the king of Egypt died. Kaya ang lahat po ng mga sundalo ng Ehipto po at yung hari ng Ehipto po ay namatay. The question is it true? Pero ang katanungan dito, ito po ba ay totoo? If it is true, we can find the evidence. Kung ito po ay totoo, mahanap natin yung katibayan. I think people are very smart. Sa tingin ko po, napakatalino ng mga tao. Because in Egypt, I'll show you picture. Papakita ko sa inyo picture. In Egypt, when people died, they made the dead body mummy. Dahil sa Ehipto po, kapag namatay yung mga tao po, ay magagawa sila ng isang mummy. So the people thought, if they can find the king of Egypt at the age of Moses, if that dead body, that mummy is the mummy of the drowned body, then the Bible is true. Kaya inisip nila na kapag nahanap nila po yung hari po ng panahon na yun na nalunod po, ibig sabihin, masabi nilang totoo po yung Biblia. But if that king was killed by if the king died because of the sickness or if he is killed, the Bible is not true. Pero kung ang hari na iyon sa panahon na yun ay nagkaroon ng sakit at siya ay pinatay, kung gayon ang Biblia ay hindi totoo. So people went to the museum in Cairo. Kaya ang mga tao po ay pumunta sa museum sa Cairo. And in the Cairo Museum, there is the royal room. At sa Cairo Museum po meron po ditong mga maharlikang kwarto. Then we can see the mummy of the kings. At makikita po natin yung mga mummy ng mga hari. Actually, the normal mummy is the brown. The color is the red brown. Sa katunayan po yung mga normal na mummy po ay ang kulay po nila ay red brown po. But when they checked the mummy of the king at the age of Moses, Mereneptah, that is the dead body, which the drowned dead body.
Pero nung nakita po nila yung hari po nung sa panahon ni Moises po, na ito si Merenepta po, iba po yung kanyang kulay ng balat. It is covered with the sword. Ito po yung nababalutan ng asin. So, because he is drowned to die, it is covered with the sword. Dahil ito po yung nalunod at namatay po, kaya nababalot siya ng tubig at asin. This is Merenepta, Ito po si Merenepta. the king at the age of Egypt king at the age of Moses. Siya po yung hari ng Ehipto sa panahon po ni Moises. So look at the ears. Tingnan niyo po yung kanyang tenga. When the person is drowned in the water, the fish eat the ear first. Kaya po, kapag ang mga tao po ay nalunod sa nalunod po, kakainin muna ng mga isda po yung tenga. And also in the tomb of the Merenepta, this part it says the Israel is laid waste. His seed is not. It means the Israel is gone from Egypt. At dito po sa lapida po ng Merenepta na ito, ibig sabihin po nito, nakaalis na po yung mga Israel sa Ehipto. And Merenepta's son, he died at the age of 10, but nobody knows the reason. Pero at dito, yung anak po ni Merenepta ay namatay po sa edad na 10 taon po at walang sino man yung nakakaalam. The 10th disaster which God brought is killing the firstborn babies. At yung ikapasampung salot po na pinadala ng Diyos ay yung pagpatay sa mga panganay. And so when they checked the king of Egypt at the age of Moses, they found that is the drowned body. Kaya kung susuriin nila po yung yung hari po ng Ehipto sa panahon ni Moises po, ito po si Merenepta. And also, the people checked under the water of the Dead Sea. At sinuri din The Red Sea. At sinuri din po ng mga scientists po yung ilalim po ng Red Sea na yun. And they found the many evidences of the chariot. At natagpuan po nila yung maraming katibayan ng mga gulong na They karwahe. found the chariot wheel and the axle. At natagpuan nila yung mga gulong ng karwahe. This is another evidence Bible is true. Ito po yung isa pang katibayan na ang Biblia ay totoo. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailanman hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na magamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasa. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis-bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad, at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tugtog. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakabit sa mukhang nabalin axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa,
Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis-gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ng hukbo ng Egyptyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. So Israel people got out of Egypt. It's called the Exodus. At yung mga Israel po ay nakalis ng Ehipto, ito po ay tinatawag na Exodus po. So after Exodus, Israel people stayed in the wilderness. Kaya pagkatapos ng Exodus po, yung mga bayang Israel ay tumira po dun sa ilang. And while they are staying in the wilderness, they engraved, they scarred their story in the rock. At habang sila po ay naninirahan sa ilang po, sila po ay umuukit sa mga bato ng kanilang kwento po, mga kasaysayan. So people found this rock and interpret, and they found that's the story of Israel people. At makita po ng mga tao yung mga batong ito at kanila po itong isinalin po at sinasabi nilang ito ay totoo. It says, the wind blowing, the sea dividing into parts, and they pass over. Kasi sinasabi dito, humihip yung malakas na hangin at yung dagat ay nahati sa dalawa at sila po ay nakatawid. And Bible says, while Moses climbed up the mountain to receive the 10 commandments, Israel people worship the cows. At sinasabi po sa Biblia po na nung si Moises po ay umakyat ng bundok Sinai po, yung mga tao pong mga Israel po ay sumamba po sa gintong guya. That story is also engraved in the rock, in the wilderness. At ang kwentong ito po ay nakaukit din po sa mga bato. So it means the Bible, all the story is true story. Ibig sabihin po, ang lahat ng kwento na nasa Biblia po ay totoong kwento. So God has a power to bring the one nation from the other nation. Kaya ang Diyos po ay may kapangyarihang dalhin ang isang bansa mula sa ibang bansa. So the verse 34, would you read? Basahin ko po. O may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumako ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa magitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyarihang kamay, ng unat na bisig at ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ayon sa lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harapan ng iyong paningin. Yes. So why did God bring out the Israel from Egypt? Bakit po inalis po ng Diyos ang Ehipto ang Israel mula sa Ehipto? Why God brought to the 10 disasters to Egypt? Bakit ang Diyos po ay nagdala ng 10 salot sa Ehipto? Why did God divide the Red Sea for Israel? Bakit po hinati ng Diyos yung dagat na pula para sa Israel? In order to show that there is no other God, only God in the Bible. Dahil upang ipakita na walang sinumang Diyos, ang Diyos lamang po yung tulong nasa Biblia. Verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba liban sa Kanya. Yes. All kinds of idols are not true God. Ang lahat ng uri ng mga Diyos-Diyosan ay hindi tunay na Diyos. Only God in the Bible is only one God. Ang Diyos lamang na nasa Biblia, siya po yung tunay na Diyos. Through the only one God, we can get salvation. Sa magitan po ng tunay na Diyos na nag-isa, makakuha tayo ng kaligtasan. That's why if we don't get salvation according to the Bible, we cannot go to heaven. Kaya kung hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan nagmula sa Biblia po, hindi tayo makakapasok sa langit. So, God knows everything. Kaya alam ng Diyos ang lahat ng bagay. That's why God already told us the past history. Kaya nasabi na po sa atin ng Diyos ang mga katibayan sa kasaysayan sa nakaraan. We checked the evidence about Garden of Eden, Noah's Ark, Tower of Babel, and crossing the Red Sea. At sinuri na po natin yung Garden of Eden, daong ni Noe, yung Tore ng Babel, yung pagtawid sa dagat na pula. It means God knows everything and Bible is the word of God. Ibig sabihin po, alam ng Diyos ang lahat ng bagay at ang Diyos po ay nasa Biblia. And after Exodus, God made the covenant with Israel. At pagkatapos ng Exodus po, ang Diyos ay gumawa ng tipan sa Israel. This is very simple. Ito po ay napakadali lang. God said to Israel, Israel, if you obey me, I bless you. Sinabi ng Diyos sa Israel, kapag sinunod mo ako, pagpapalain kita. If you disobey me, I curse you. Kapag susuwayin mo ako, ikaw ay susumpain ko.
Israel people said, "Yes, Lord, we're gonna promise you." Sinabi ng Israel, Opo, Panginoon, may pangako tayo. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ng inyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. And another verse, the only red part, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos. Yes. Salamat po. So, whenever Israel obey God, they become so strong and blessed. Kapag sa tuwing sumusunod po ang Israel po sa Diyos, sila po ay pinagpapala at malakas. But whenever they disobey God, they were cursed. Pero kapag tuwing sila ay sumusuway sa Diyos, sila po ay sinusumpa. So, since this covenant, Israel people have been ruled according to this promise. Kaya po, dahil sa mga tipan nito, ang Diyos po ay pinapangunahan po yung Israel po. So, it's like this. Kaya katulad po nito. In the beginning, they obeyed God very well. Sa pasimula po, mabuti po silang sumusunod. But later, they commit a sin. Pero kalaunan, sila po ay gumawa ng kasalanan. Then God sent another nation to judge the Israel. Kaya isusugo ng Diyos yung ibang bansa upang hatulan po yung Israel. Then Israel people repent. At pagkatapos, yung Israel po ay magsisisi. Then God saved the Israel. At pagkatapos, ililigtas ng Diyos yung Israel. But after they are saved, they commit sin again. Pero pagkatapos po nilang maligtas, sila po ay gagawa muli ng kasalanan. In Korea, we have a proverb. It's saying, the people are different before they go to the CR and after CR. Sa Korea po, meron po kaming kasabihan. Yung tao po, ay yung mga tao po, meron silang kaibahan po bago sila pumunta ng CR at pagkatapos po manggaling sa CR. What does it mean? Ano po ibig sabihin nito? Before going to CR, Bago pumunta ng CR, ganito po. I'm ready to do everything if you let me go to CR. Gagawin ko ang lahat, basta hayaan mo kung mapunta ng CR. So somebody says, okay, give me the 100. Okay, bigyan mo ako ng 100. Okay, I promise, 100. Okay, pangako, bibigyan kita. But after CR, I'm already relaxed. Pero pagkatapos ng CR, nakapag-relax na po siya. Then somebody says, give me 100. Tapos sasabihin ng isa, bigyan mo ako ng 100. Hindi ko alam. The heart is changing. Kaya nagbabago agad po yung puso. So after Israel people were saved, their heart is changing. They commit a sin again. Kaya pagkatapos po na maligtas ng Israel po, nagbabago ka ng puso at nakakagawa muli ng kasalanan. The problem is, the more they commit a sin, the longer they were judged. Pero ang problema, kapag masigit silang makakagawa ng kasalanan, masigit po silang hahatulan. So they were conquered by so many nations. Kaya sila po ay sinakop ng napakaraming mga bansa. The north Israel was destroyed by Assyria. At yung North Israel po ay binasak po ng Assyria. And South Judah was destroyed by Babylon, Persia, Greece, Rome. At yung South Judah po ay winasak ng Babylonia, Persia, Greece at Roma. At the age of Rome, Jesus came to Israel. At sa panahon ng Roma po, dumating po si Jesucristo. And Jesus said like this, At ito po yung sinabi ni Jesus. Jerusalem is the capital of Israel. So Jerusalem indicates Israel. Kaya yung Jerusalem po ay kapitolyo ng Israel po. Kaya ito po ay tumutukoy sa Israel. The yellow part, would you read? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. So God already sent so many prophets to Israel. Ang Diyos po ay nagsugo na po ng naparaming mga propeta sa Israel. Because even though Israel people commit a sin and disobey God, God still loves Israel. Dahil kahit na ang mga Israel po ay gumagawa ng maraming kasalanan po sa harapan ng Diyos, mahal pa rin sila ng Diyos. So prophet said, Israel people, please return to God. God is waiting for you. Kasi sinasabi ng mga propeta, Israel, pakiusap, bumalik na kayo sa Diyos. Dahil God still love you. mahal pa rin kayo ng Diyos. But Israel people didn't listen to prophets. Pero yung Israel po ay hindi po sumusunod sa mga propeta. They said, stop it. We're gonna kill you. Sinabi nila, tumigil ka, papatayin kita. And they stone and kill the prophets. Kaya binabato po nila at pinapatay yung mga propeta. The white part, would you read? Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mapakpak at ayaw ninyo. So if the animals approached the chicken,
the mother chicken tried to gather the babies. Kaya kapag meron pong hayop na pumunta doon sa mga sisiw po, yung inahin po ay ititipunin niya yung kanyang sisiw po. So Jesus said, like a hen gathered her brood, God tried to gather the Israel people to repent. Kaya gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw po, ganito po tinitipon ng Diyos yung Israel. But Israel people didn't return to God. Pero Israel po, hindi sila numbalik sa Diyos. Finally, God sent His only begotten Son, Jesus Christ, to Israel. Sa kahulihan po, sinugo ng Diyos yung kanyang nag-iisang anak po, si Yesu Cristo. Israel healed the sick people. Si Yesu Cristo po, pinagaling niya po yung mga may sakit. Jesus healed the sick people, Si Jesus po, pinagaling niya po yung may sakit. and Jesus rose the dead body. At binuhay ni Jesus yung patay na tao mo. And Jesus made the stone calm. At ginawa niya pong, So Jesus showed that He is God and Savior. kaya pinakita ng Diyos na siya po ay Diyos at tagapaglikha. But the Israel people rejected Jesus and killed Jesus. Pero Israel po, bayang Israel po, tinanggihan nila si Yesu Cristo at pinako si Yesu Cristo. So here is very important lesson. Kaya ito po yung napakalagang aral. If we don't learn from history, we will repeat the same mistake. Kung hindi po tayo matututo sa Israel po, uulitin lamang po natin yung kanilang pagkakamali. So why did Israel reject Jesus Christ? Bakit tinanggihan ng Israel po si Yesu Cristo? The first reason is their heart was so stubborn. Ang unang dahilan po, yung kanilang puso po ay napakatigas. When Jesus shared the word of God, Jesus rebuked the hypocrisy of Israel people. Nung sinaway po ni Yesu Cristo yung mga Israel po, pinunan niya po yung mga mapagkunwari. Israel people were so proud because they thought they are chosen people. Sa panahon na yung mga Israel po, mapagmalaki po sila kasi naisip nila, sila po ay bayang pinili po. But Jesus said, "You are hypocrites. Pero sinabi ni Jesus, kayo yung mga mapagkunwari. You pretend to be holy, but you are not holy." Kayo yung nagkukunwaring mga banal, pero kayo ay hindi mga banal. When we study Bible talk about our sins. Pag pinag-aaralan po natin yung Biblia, binabanggit po lagi ng Biblia yung ating kasalanan. Then there are two responses. At meron pong dalawang kasagutan. The one person, somebody sincere repent. At yung isang tao po ay tunay na nagsisisi po. Yes, Lord, I'm terrible sinner. Oo, Panginoon, ako'y terribling makasalanan. How can I get salvation? Paano ako magkakaroon ng kaligtasan? But somebody are very stubborn. Pero meron po isang napakatigas. So they don't repent. Hindi po sila nagsisisi. Why am I a sinner? Bakit ako makasalanan? I'm a good person. Ako'y mabuting tao. Why do I have to go to hell? Bakit po kailangan mapunta sa impyerno? Because of this stubbornness, like Israel people, they cannot get salvation. Dahil po sa katigasan ito, katulad ng mga Israel po, sila po hindi nagkakaroon ng kaligtasan. Somebody says, once I'm Catholic until I die. May nagsasabi po, Once I'm Catholic until I die. hanggang ako ay Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Very good translator. And once I say no, it's no until I die. Kapag sinabi kong hindi ako hanggang mamatay. Someone's heart is very stubborn. Meron po talagang yung puso po ay napakatigas. That's why even though they are holding the wrong doctrine, they don't try to find the truth. Kaya po kahit na hinahawakan nila yung maling doktrina po, hindi po nila hinahanap yung katotohanan. So because of this stubbornness, people cannot get salvation and go to hell. Dahil po sa katigasan ito po, yung mga tao po hindi nagkakaroon ng kaligtasan at napupunta sa impyerno. So to get salvation, we should humble ourselves before God. Kaya upang magkaroon ng kaligtasan po, dapat po natin ibaba yung ating sarili sa harapan ng Diyos. And another reason why Israel people reject Jesus is because they are not interested in the spiritual matter. At isa pang dahilan kung bakit tinanggihan ng Israel po si Jesus, dahil hindi sila interesado sa mga spiritual na bagay. When Jesus fed the people with the bread and fish, so many people followed Jesus. Nung pinakain po ni Jesus yung mga tao po sa magitan ng isda at tinapay, napakarami pong sumunod kay Jesus. But after eating that, when Jesus shared the word of God, people feel bored. Pero nung pagkatapos po nilang makakain, nung binahagi na po ni Jesus yung salita ng Diyos, naboring na po yung mga tao. I'm gonna go home. Uuwi na ako. So all people left Jesus. Inalis na nila si Jesus.
These day culture is called pig culture. Yung sa panahon po natin, yung kultura natin, tinatawag po itong baboy na kultura. Baboy only focus on the eating the food. Yung baboy po nakapokus lamang sa pagkain po. They don't look up. Hindi po sila tumitingin sa itaas. One day I feed the baboy. Isang araw po, pinakain ko yung baboy. I put the food, Naglagay ako ng pagkain. and they don't look at me. At hindi sila tumitingin sa akin. They don't look at the person giving the food. Hindi sila tumitingin sa taong nagbibigay ng pagkain. They only focus on the food. Nakapokus lang sila sa pagkain. Have you heard the sound? Naririnig niyo ba yung mga tunog ng baboy? They don't look up. Hindi sila tumitingin sa itaas. These days, people only focus on the eating and drinking and physical blessing. At sa panahon natin ngayon, yung mga tao po ay nakapokus lang sa pagkain at pag-inom at hindi spiritual na bagay. So they pray, Lord, I'm sick, please heal me. Kaya po sinasabi, nananalangin sila, Diyos ko, may sakit ako, pagalingin mo ko. I need the money, I need the job, I need your blessing. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng iyong pagpapala. But they don't pray for their salvation. Pero hindi sila nananalangin para sa kanilang kaligtasan. Lord, I'm terrible sinner. Panginoon, ako ay isang terribling makasalanan. How can I forgive and how can I go to heaven? Paano ako mapapatawad at paano ako makakapasok sa langit? They don't pray for their spirit. Hindi sila nananalangin para sa kanilang espiritu. That's why, like the Israel people, they cannot get salvation. Kaya katulad ng mga Israel po, hindi po sila nagkaroon ng kaligtasan. So many people attend the church for the physical blessing, Maraming mga tao po yung dumadalo ng church para sa pisikal na pagpapala. not for the spiritual blessing. Hindi para sa spiritual na pagpapala. For example, what if we give the 1,000 to attendance every day? Paano pa kung magbigay po kami ng 1,000 sa mga attendees po kada gabi? Maybe tomorrow, this hall will be full. Marahil bukas po ang hall na ito ay mapupuno. So many people will come. Maraming tao po yung pupunta. Pastor, you will give 1,000? Pastor, magbibigay po ng 1,000? Yes, we give. After a sermon, we give the 1,000. Oo, pagkatapos sa sermon, magbibigay kami ng 1,000. All people are happy and see you tomorrow, Pastor. At ang lahat ng tao ay masaya. Kita kayo muli bukas, Pastor. And next day, maybe we have to transfer to the barangay hall. At bukas, pwede na tayo lumipat mo sa barangay hall. More people will come. At mas maraming tao yung pupunta. Pastor, you will give the 1,000? Pastor, magbibigay ka po ng 1,000? Yes, we give the 1,000. Oo, magbibigay. Then next day, we have to rent a bigger room. At sa sunod, magre-renta tayo ng mas malaking kwarto. But if we don't give the 1,000, nobody comes. Pero kung hindi tayo magbibigay ng 1,000, ay walang pupunta. It means they come for the 1,000. Ibig sabihin sila ay pupunta dahil sa 1,000. But I believe all of us came here not for the physical blessing. Pero ako'y naniniwala na ang lahat kayo pumunta dito ay hindi para sa physical na pagpapala. We don't give you the anything. We don't give you the anything. At hindi po namin kayo binibigyan po. We don't give anything. Wala po kami binibigay sa inyong anuman. That's why you come here to listen to the word of God. Kaya dumating lamang po ay dito upang makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Oh. So, because of these two reasons, Israel people killed Jesus Christ. Kaya dahil sa dalawang dahilan na ito, pinatay ng mga Israel po si Yesu Kristo. They brought Jesus to the governor of Rome, Barabbas, At dinala po nila si Pilato. At dinala po nila si Jesus doon sa gobernador na si Pilato. And Pilato didn't want to kill Jesus. At si Pilato po ayaw niya pong patayin si Yesu So Kristo. he brought to the serious criminal, the Barabbas. At iniharap niya rin po yung isang mamamatay tao si Barabas. And Pilato said to Israel people, whom do you want me to release to you? Sinabi ni Pilato sa mga tao, sinong nais niyong pakawalan ko? Barabbas or Jesus Christ? Si Barabas o si Yesu Kristo? Then Israel people chose Barabbas. At ang Israel po, pinili nila si Barabas. They said, let Jesus be crucified At sinabi nila, ipako si Jesus sa krus and release the Barabbas. at palayain si Barabas. So they chose Barabbas, not Jesus. Kaya pinili nila si Barabas at hindi si Yesu Kristo. Then the Pilate said,
I'm innocent of the blood of Jesus Christ. At sinabi ni Pilato, wala akong kasalanan sa dugo ni Yesu Kristo na tao ito. You see to it. Kayo na ang bahala dyan. It means you have a responsibility about the blood of Jesus. Ibig sabihin, kayo ang may responsibilidad sa dugo ni Yesu Kristo. Then basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. Then at the time, Israel people answered. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. As they said, Israel people and their sons were judged for 2,000 years. Gaya ng kanilang sinabi po, yung Israel po at yung kanilang mga anak po ay hinatulan po sa loob ng 2,000 taon. Namin, those who said this word were judged in AD 70. At yung mga nagsabi pong namin po dito, sila po ay hinatulan po noong AD 70. And ng aming mga anak, their descendants were judged for 2,000 years. At yung ng aming mga anak po, yung kanilang mga salindahin po ay hinatulan sa loob ng 20,000 taon. Amazingly, Bible already prophesied how Israel people would be cursed. 3,500 years ago. Ang nakakamangha po, naipropesiya na po sa Biblia po kung ano po yung magiging sumpa sa Israel 3,500 taon na po yung nakalipas. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at kakainin ninyo laman ng inyong mga anak na babae. Book of Leviticus was written 3,500 years ago. Yung aklat ng Levitico po ay naisulat 3,500 taon na po yung nakalipas. God said, if you disobey me and reject the love of Jesus, you will eat your children. Sinabi na Jesus na kapag tatanggihan mo yung aking pag-ibig, kakainin mo yung iyong mga anak. We have many mothers, bro. Naparami po ditong mga nanay. Tama? Have you eaten your children? Kinain niyo na po ba yung inyong mga anak? Anak, I'm hungry. Anak, gutom ako. We never do that. Hindi po natin gagawin yun. Israel people thought so. Ganito din po yung iniisip ng mga Israel. Lord, we're gonna eat our children? No way. It will not happen. Panginoon, kakainin ba namin ang aming mga anak? Hindi yan mangyayari. But in the history of Israel, it really achieved. Pero sa kasaysayan ng Israel, ito po yung naganap And another curse. ng isa pa pong sumpa. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawin kong ilang ang lupain at ang inyong mga kaaway na nakatira roon ay magtataka. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng taba sa hulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. So God said, I'll scatter you all around the world. At sinabi ng Diyos, ikakalat ko kayo sa buong mundo And you will be killed. at kayo'y papatayin And your land will be desolated. at ang inyong lupain ay magiging ilang. So these old curses were fulfilled in the history of Israel. At ang lahat ng sumpang ito ay natupad po sa kasaysayan ng Israel. In AD 70, the Roman soldiers attacked Jerusalem. At nung AD 70 po, yung Romanong Titus po, inatake niya po yung AD, nung Jerusalem, nung AD 70. So at the time, they seized the Jerusalem. At sa panahon na ito, sinakop nila yung Jerusalem po. So Israel people in Jerusalem didn't have food. Kaya po yung mga taong Israel po na nasa Jerusalem po ay walang pagkain. And after 5 months, Rome soldiers entered the Jerusalem. At pagkatapos ng 5 buwan, yung mga Romanong sundalo po ay pumasok sa Israel. At that time, they got shocked. At sa panahon na ito, sila po ay nagulat. Because the Israel people have been survived by eating their children. Dahil yung mga Israel po, nabubuhay sila, nakakaligtas sila dahil sa pagkain po sa kanilang mga anak. The historian Josephus wrote what happened at the time. Itong historiador po, na si Flavius Josephus po, sinulat niyo po yung nangyari noon. So in his book, he wrote this happening. The one mother said, "Come on, be thou my food." Kaya sinulat niyo po dito, isang nanay po sinabi niya, pumarito ka sa akin, gawin aking pagkain. And the mother slew the baby and roasted the half and ate, and hide the half. Kaya po, yung nanay po, ay hinati niya po yung kanyang anak po, inihaw yung isa kalahati, at yung kalahati naman po ay tinago. So exactly as God cursed Israel people ate their children. Gaya po ng isinumpa ng Diyos, kinain po ng mga Israel po yung kanilang mga anak. And would you read?
Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng paglipad ng agila, isang bansang ang wika'y hindi mo nauunawaan. God prophesies, in order to judge you, I bring the one nation like an eagle. Kaya sinabi ng Diyos, upang hatulan ng Israel ko, magdadala ako ng isang bansa ko na gaya ng isang agila. And you will not know their language. At hindi mo malalaman yung kanilang wika. You know, the symbol of Rome is eagle. Alam niyo po ay simbolo ng Roma, agila po. And the Israel and the other countries around the Israel, they use the same language, Aram language. At yung Israel po na yung Israel po at yung mga bansang nakapaligid sa kanila, gumagamit po ng isang wika, ito po yung bansang Arabo. But Rome, as the Bible prophesies, Rome used the Greek language. Pero yung Roma po ay ginagamit po nila yung salitang Griego. So Leviticus was written the 3,500 years ago. Kaya yung Leviticus po na isulat 3,500 taon na yung nakalipas. But this curse was achieved in 70 AD. Pero ang sumpang ito ay natupad noong 70 AD. Think about this. Isipin niyo po ito. Leviticus was written by Moses. Yung Leviticus po sinulat ni Moises. Moses already died. Pero si Moises po patay na. Then who achieved this word in 70 AD? Kung kaya sino po yung nagsakatuparan ng salitang ito noong 70 AD? Not Moses. Hindi po si Moises. God is still alive in this time. Ang Diyos po ay buhay pa rin po sa panahon na ito. Naintindihan po? And for 2,000 years, Israel had been cursed. At sa loob ng 2,000 taon, sila hinatulan ng Diyos. So, as God commanded, Israel was scattered all around the world in AD 135. Kaya po, gaya ng inuutos ng Diyos, ang buong Israel po ay kinala sa buong lupa noong AD 135. And wherever they went, they were killed and persecuted. At saan man sila magpunta, sila po ay inuusig at pinapatay. So, this is the suffering history of Israel. Ito po yung kasaysayan ng pagdurusa ng Israel. Pinatay, 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 and especially the World War II, the 6 million people were killed. At lalo-lalo po ng ikalawang digmaang pandaigdig po, 6 na milyon po yung mga pinatay By Nazis. sa magitan ng mga Nazis. He's the leader of Nazis, Adolf Hitler. At ang leader po ng Nazis po si Adolf Hitler. He said, Israel people are not worthy to live in this world. Sinabi niya po, hindi po dapat mabuhay yung mga Israel sa mundong ito. So he gathered the Israel people in the Auschwitz prison camp. Kaya po, nilipon niya po yung mga Israel po sa Auschwitz sa prison camp. And through the poison gas, so many people died. At sa magitan po ng lasong nakamamatay po ay pinatay niya po yung maraming Israel. This poison gas is called the Gigolo B. At yung poison gas na ito tinatawag Zyklon B. Through the one can, they can kill the 1,000 people. Isang lata lamang po makakapatay ito ng 1,000 mga tao. And this is the gate of the prison camp. At ito po yung pintuan ng bilangguan po. And they slept like this. At sila ay natutulog na katulad nito. And if they cannot walk anymore, they were hung dead. At kapag di na po sila makalakad, sila po ay binibitin. And they were shot dead. At sila ay binabaril. And German soldiers, German doctors, tested the medical experiment in the body of Israel people. At yung mga German doctor po, sinuri po nila. Nagsuri po sila ng mga experiment po doon sa katawan ng Israel. While he is awakened, the doctor cut the lung and checked. Habang ito po ay buhay pa, ay hiniwa po ng doktor na ito yung kanyang tiyan. And cut the brain and checked. At hiniwa po yung utak at sinuri. And this is the clothes of the dead people. At ito po yung mga damit po ng mga patay na tao. Shoes, glasses, hairs. So many people were killed because they killed all the prophets and even Jesus Christ. Napakarami pong mga patay na tao dahil pinatay po nila ang lahat ng mga propeta at kahit na si Jesucristo po. So this is the price of rejecting the love of God to the end. At ito po yung premyo ng pagtanggi po nila sa pag-ibig ni Jesucristo hanggang sa uli. He committed suicide Siya po because the life is too hard. Nagpakamatay na lamang po siya dahil yung buhay po ay napakahirap. Then this is the 14 years old At ito po isang 14 years old. and they couldn't eat properly. At di sila makakain ng maayos. The verse 66 and 67, would you read?
ang inyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo, at ikaw ay matatakot gabi't araw at mawawalan ng katiyakan ang iyong buhay. Yes. So, every single day, they are so afraid to die. Kaya bawat araw po natatakot silang mamatay. So, Bible says, you shall fear day and night. Kaya sinabi ito, ikaw ay matatakot gabi't araw. You will not have the assurance of life. Wala kang kasiguraduhan ng iyong buhay. And verse 67, God already prophesies. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kinaumagahan ay iyong sasabihin, sana'y gumabi na. At sa kinabigihan ay iyong sasabihin, sana'y mag-umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong itatakot, at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. Yes. God said, Israel, you will say, in the morning, you shall say, oh, that it were evening. Tapos sinabi niya, sa kainumagahan ay iyong sasabihin, sana'y gumabi na. Why? Bakit po? This is the schedule in the prison camp. Ito po yung schedule po dun sa bilangguan. They woke up 4 a.m. Gigising sila ng alas 4 ng umaga. No breakfast, no dinner. Walang breakfast po, walang dinner. They only have the one slice of bread and one soup as the lunch. Meron lamang silang isang hiwa ng tinapay at isang sabaw po sa tanghalian. And almost for 12 hours, they have to work. At sa loob ng 12 oras, kailangan nilang magtrabaho. That's why in the morning, they wish, it were evening. Kaya sa hiniling nila sa umaga, sana gabi na. But in the evening, they are so cold and hungry. Pero sa gabi po sila ay nagugutom at nilalamig. That's why they wish, it were morning. Kaya hiniling nila sana ay umaga na. Exactly, God cursed Israel. Israel was cursed. Kaya gaya ng eksaktong sumpa ng Diyos, sila po ay sinumpa. And would you read? Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot at kukunin ang iyong mga magagandang hiyas. So God said, other people stripped you. At sinabi ng Diyos na huhubaran ka ng ibang tao And other people take away your jewelry. at kukunin ang iyong mga gandang mga hiyas. Israel people were naked to die. At yung mga Israel po, sila ay nakaubad na namatay. And German soldiers pulled out of the gold from the teeth. At yung mga German soldier po, tinanggal nila yung mga ginto nilang mga ngipin. And they made a golden bar. At gumawa sila ng mga golden bar. So exactly God cursed Israel. For 2,000 years, Israel was cursed. Kaya po, eksaktong sinumpa po yung Israel po sa loob ng 2,000 taon. This is not a movie. Hindi po ito bilang. Dachau. Sachsenhausen.
Ravensburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. So all these curses were fulfilled in the human history. At ang lahat ng kasaysayan, sumpang ito ay natupad po sa kasaysayan ng tao. So we have to learn the lesson from the history of Israel. Kaya dapat tayong matuto ng aral po mula sa kasaysayan ng Israel. The first, whenever people commit a sin, God always judges sinners. Kaya una po, sa tuwing gumagawa ang tao ng kasalanan, ang Diyos po ay hahakatol. God with Noah's flood, Tower of Babel, history of Israel. Whenever people commit a sin, God always judges sinners. Yung Eden Garden, yung Noah, yung Tore ng Babel, yung Exodus po, at yung kahit sa kasaysayan Israel po, sa tuwing gumagawa ang tao ng kasalanan, humahatol ang Diyos. It means when we stand before God with our sins, we also will be judged. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay tumayo sa harapan ng Diyos, kasama ng kasalanan ito, tayo po ay hahatulan. If we stand before God without getting salvation, we will be judged and go to hell. Kapag tayo tatayo sa harapan ng Diyos nang hindi nagkakaroon ng kaligtasan, tayo po ay hahatulan at mapupunta sa impyerno. So, why God show us this human history? Kung gayon, bakit ipinakita ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhang ito? Because God wants us to get salvation. Dahil nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. And another lesson is, the biggest sin among sins is the rejecting the love of Jesus. At ang isa pa po, ang pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanan po ay yung pagtanggi sa pag-ibig ni Jesus. Please, look at this. Pakiusap, tingnan niyo po ito. When Israel people commit a sin, in the beginning, they were cursed under 25 years. At nung sa una po, nung kagawa ng mga kasalanan, ng mga kasalanan po Israel, sila ay sinumpa ng 25 years. But when they commit more serious sin, they were cursed under 50 years. Pero kapag sila po ay gagawa ng higit na mas malaking kasalanan po, sila ay susumpain ng 50 years. And when their sins are more serious, they were cursed under 100 years. At kapag mas matindi yung kanilang nagawang kasalanan, sila ay susumpain ng 100 taon. At the time, they commit so serious sin, man to man and woman to woman, they are full of homosexual. Kaya sa panahon nito, gumagawa sila ng matinding kasalanan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, homosexual po. But when they reject Jesus Christ, they have been cursed 2,000 years. Pero nung tinanggihan nila si Yesu Kristo, sila ay tumanggap ng sumpad, 2,000 taon. It means, rather than any other sins, rejecting the love of Jesus is the biggest sin. Ibig sabihin po, sa lahat ng kasalanan po, yung pagtanggi po sa pag-ibig ni Yesu Kristo yung pinakamalaking kasalanan. No matter what kind of sin we commit, we can get salvation because God's love is greater than our sins. Kaya kahit na gaano mang katindi yung kasalanan ginawa natin, ay maaari tayong mapatawad po dahil sa pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ni Jesus. But when we reject the love of God, there is no way to get salvation. Pero kung tatanggihan natin yung pag-ibig ni Yesu Kristo, wala nang ibang paraan para maligtas. It means we go to hell. Ibig sabihin, mapupunta tayo sa impyerno. Look at this. This verse is very, very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? So, green wood indicates Israel, God's chosen people. Yung sariwang puno po ay tumutukoy sa Israel po, yung pinili ng Diyos. And all people except Israel are called the Gentiles. At ang lahat ng mga tao, maliban sa Israel po, ay tinatawag na mga hintil. We are Gentiles. We are dry wood. Tayo po yung mga hintil, tayo po yung mga patay na puno. Then which wood is burned well? Kung gayon, anong puno po yung higit na masusunog? Green wood or dry wood? Sariwa o patay? Tuyo. Yes, dry wood. O po yung tuyo po. Tama po ba? So it means when we reject the love of God, like Israel, the punishment will be much more worse than the punishment to Israel. Ibig sabihin po, kapag tinanggihan natin yung pag-ibig ni Yesu Kristo po, gaya ng mga Israelita po, ay tayo po tatanggap ng higit na sumpa po kaysa sa mga Israelita. Dry wood is burning better, burned well
rather than the green wood. At yung tuyong puno po ay higit na masusunog pong maigi po kaysa sa sariwa. It means when we reject the love of Jesus, like Israel, we will be cursed and we will go to hell. Ibig sabihin po kapag tinanggihan natin yung pag-ibig ng Jesucristo gaya ng mga Israel po, tayo po ay susumpayin at mapupunta sa impyerno. That's why we have to choose the right side. Kaya kailangan po nating piliin po yung tamang daan. Israel people chose the wrong side. They chose Barabbas. Yung Israel po, pinili po nila yung maling bahagi po, ito si Barabas. But we have to choose the chant, the way to get salvation. Pero dapat nating piliin yung daan ng kaligtasan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. God give us the free will. Binigyan tayo ng Diyos ng malayong pagpili. So, we can choose the one side between life and death and curse and blessing. Kaya maaari nating piliin po yung isa sa dalawang bahagi po, yung biyaya at sumpa po, ay pagpapala at sumpa, biyaya at God prepared life and death ang Diyos po ay naganda ng kamatayan at buhay. and blessing and curse. At pagpapala at sumpa. And we have a free will. At meron tayong malayang pagpili. So we can choose one of two. Kaya maaari tayong pumili sa dalawa. Nobody can force you to continue to attend this Bible seminar. Kaya wala sino man po yung pumili sa inyo dumalo sa Bible seminar na ito. It's your choice. Ito po yung inyong pagpili. But as this verse, like this verse, God really wants all of us to choose the life and blessing. Pero gaya ng verse na ito, ang Diyos po ay talagang nagnanais na piliin po natin yung buhay at pagpapala. So I hope and pray all of us continue to listen this Bible seminar and find the true salvation. Kaya ako po ay umaasa at mananalangin na lahat po kayo magpapatuloy sa Bible seminar na ito at magkaroon ng kaligtasan. So today, we check the evidence about the history. Kaya ngayon po sinuri po natin yung patungkol sa kasaysayan mga katibayan. So when we check the evidence, we can believe they are all truth. Kaya kapag sinuri natin yung mga katibayan, masinuri natin ito ay lahat na totoo. It means Bible is the word of God and truth. Ibig sabihin, ang Biblia ay salita ng Diyos at katotohanan. Today, we check the two parts, Ngayon po, the evidence about past history and how God cursed Israel. at ngayon po sinuri po natin yung mga katibayan sa nakaraang kasaysayan at yung sumpa. And tomorrow, we will study how God achieved the future things and how God blessed Israel again. At bukas pag-aaralan po natin kung paano isinakatuparan po ni Jesus ng Diyos yung mga mangyayari sa kasaysayan po at yung pagpapala po. So we don't have enough time to get salvation because we don't know when to die. Wala na po tayong sapat na oras po. Dahil hindi po natin alam, pag-aralan yung salita ng Diyos, dahil wala na po tayo, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Look at this man. Tingnan niyo po yung taong ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He doesn't know even after 7 seconds. Hindi niya po alam kahit yung pagkatapos ng 7 segundo. So we don't know what will happen tomorrow. Kaya hindi natin alam kung ano yung magaganap bukas. That's why when we have a chance, we have to get salvation first. Kaya habang may pagkakataon tayo, dapat muna tayong magkaroon ng kaligtasan. Tomorrow, we will study what will happen in the future. Bukas pag-aaralan po natin yung kung ano yung mangyayari sa hinaharap. The Bible already prophesied people will receive the 666 mark. May propesiya ng Biblia po na ang tao po ay tatanggap ng 666 mark. Actually, everything is already ready. Sa katunayan po, ang lahat po ay nakahanda na. So tomorrow's session is much more important. Kaya yung session bukas, ito po yung higit na mas mahalaga. Please come again and listen carefully. Pakiusap, bumalik po kayo at makinig po kayong maigi. Okay lang po? Okay lang po? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita ng Diyos. We confess that you are the creator and ruler of human history. Napatunayan namin ikaw po ay Diyos na tagapaglikha at namumuno sa buong kasaysayan. Please prepare our heart to get salvation. Pakiusap, ihandaan niyo po yung aming puso na magkaroon ng kaligtasan. If our heart is stubborn, please help us to be humble.
Kung ang aming puso po ay matigas, pakiusap, tulungan niyo po kaming magpakumbaba. And please help us to think about our spiritual condition. At pakiusap, tulungan niyo po kaming pag-isipan po yung spiritual naming kalagayan. We don't want to reject you like Israel people. Ayaw po naming tanggihan ka, gaya po ng bansang Israel. So please help us to find the true salvation through the word of God. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kaming matagpuan yung tunay na kaligtasan sa magitan po ng salita ng Diyos. We commit the rest of the sessions in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung mga natitirang oras ay yung makapangyarihang kamay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.